Bagong pintuan ng oportunidad sa Canada ang binuksan ngayong araw para sa mga Pilipinong manggagawa. Kasama nito ang pangakong mas makatao, mas patas at mas protektadong kinabukasan. Tungayan natin ang iba pang detalye sa balitang ihahatid ni Justine Nazario. Formal nang nilagdaan ngayong Lunes, Hunyo 9 ng Department of Migrant Workers o DMW at ng pamahalaan ng Nova Scotia, Canada ang isang kasunduan na layong palakasin ang proteksyon at itaguyod ang kapakanan ng overseas Filipino workers o OFW sa nasabing lugar. Pinangunahan ni na DMW Secretary Hans Leo Kakdak at Nova Scotia Minister of Advanced Education Brendan Maguire ang pagpirma sa Memorandum of Understanding sa DMW Central Office. Ayon kay Secretary Kakdak, ang kasunduan ay simbolo ng pinagsamang adhikain ng Pilipinas at Nova Scotia na magkaroon ng makatao, patas at maayos na sistema ng labor migration. Kabilang sa mga napagkasunduan ang pagtutulungan sa makatao at ethical na recruitment, skills development sa pakikipagtulungan sa mga institusyon tulad ng Technical Education and Skills Development Authority, Philippine General Hospital at University of the Philippines Manila, reintegration programs para sa mga uuwing OFWs at mga inisyatiba para sa legal at ligtas na migrasyon. Binigyang din ni Minister Maguire ang malaking ambag ng mga Pilipino sa komunidad ng Nova Scotia, lalo na sa healthcare at construction sectors. Sa kasalukuyan, 58% ng mga job order ay mula sa sektor ng kalusugan, kabilang ang carpentry at skilled trades. Nasa 120 OFW candidates ang saklaw ng unang batch ng kasunduan, kung saan may 42 job orders na agad na ipatutupad. Nagpahayag din ng suporta sa Department of Foreign Affairs o DFA Assistant Secretary Jose Victor John Gonzaga na nagsabing patuloy na kaisa ang DFA sa pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Ang kasunduang ito ay inaasahang magsisilbing modelo para sa mga susunod pang bilateral labor agreements sa pagitan ng Pilipinas at iba't ibang bansa. Ito si Justine Nazario, ang inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.